Okay mga mamin sir, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong napakagandang sewing machine po dito. Limited stock lang po ito mga mamin sir at limited edition po. Dahil may karakter po siya dito mga mamin sir. Yung paglalagay po ng sinulid natin, ganito lang po siya mga mamin sir. Ayan, tatandaan nyo po mga mamin sir, ito po ito natawag natin tension para hindi po magtuwalya or magbuhol yung tahi natin sa ilalim. Ayan po mga mamin sir. Din isusunod naman po natin dyan mga mamin sir, ito pong bobbing natin, kung paano po natin ilalagay dyan sa ilalim. Din ganyan lang po siya mga mamin sir. At yung paglalagay naman po ng sinulid, ganito lang po siya mga mamin sir. Napakadali lang po siya at napaka smooth yung paglalagay ng sinulid. Okay, so ayan po siya. So ayan po siya mga mamin sir. Pick up na natin yung sinulid natin sa ilalim. Itataas natin yan at ilalagay po natin ito. Ang kaganda nito mga mamin sir is napaka friendly use po siya. Meron po siyang drawer dito mga mamin sir at kompleto po siya ng gamit. Nandito po siya mga mamin sir. Okay, so pag wala po yan, pwede nyo po ibalik sa amin at lagyan po natin, or mag-PM lang po kayo pag wala po siyang mga gamit mga mamin sir, like accessories, bobbing and needle. So ito po yung tela natin mga mamin sir na maong. So ayan po siya. Then maglalagay po tayo ng tela. Ito na po siya mga mamin sir. Yung pang maong po natin is number 2. So pipindutin natin yan para makita po natin yung performance ng ating sewing machine. Ito po ay reverse at rasabante niya po yan mga mamin sir. Okay, then yung number 3 naman po is para po yan sa mga cotton mga mamin sir. Kung sakaling kayo tatahi ng mga damit at mga cotton, so number 2 po yung kailangan natin gamitin na stitches na diretso. So ito po siya mga mamin sir. Ipapakita po natin yung actual na natahi at nabuo na stitches ng ating sewing machine. Ito na po siya. Okay, so dyan lang kayo mga mamin sir. Ito po siya. Ayan po, kikita nyo po sa ibabaw at saka sa ilalim, napaka-solid po siya mga mamin sir. Then susunod naman po natin dyan kung paano po tayo gagawa ng zigzagger. So napakadali lang po yan yung zigzag natin mga mamin sir, at saka yung pang edging nya, pang garteres, button holer. So ganito lang po siya mga mamin sir, yung zigzag natin number 7 para sa mga cotton at maninipis na tela. Then yung number 8 naman po is para po yan sa makakapal or mga maong na tela mga mamin sir. Ayan, okay, so pang maong number 8. Then pang garteres natin is yung number 9 at number 10 mga mamin sir. Yes mga ka-sewing machine natin dyan, kung kayo po ay may kailangan about sa sewing machine, huwag po kayo mahihiya mag-message sa amin at mag-PM. Okay, so dito naman po tayo sa pang-garterize. Then boboto natin yan para tumakbo po yung sewing machine natin. So ayan po siya mga mamin sir. Dalawang klase po yung garterize natin, yung number 9 at number 10. Then yung pang-button holder natin is tatlong klase po siya mga mamin sir. Okay, so napakadali lang po ito gamitin mga mamin sir. Easy to operate at friendly use po siya mga mamin sir. Ayan, then papakita natin sa inyo kung nabuo niya po ito mga mamin sir. So ito po yung ginawa nating pang garteres para sa mga malalapad na tela. Dito naman po is para sa mga makikitid na tela mga mamin sir. Napaka solid po siya. Then gagawa po tayo ng wallet or button holder para makita po natin yan. So ito po siya yung pang button holder natin. Gagawa muna tayo ng letter AC bago tayo mag-step ng B at saka D. Ayan, so ayan po siya mga mamin sir. Yung letter D, assign dog, is abante po ang takbo ng ating sewing machine. Din lock ulit sa AC. Then pagkatapos naman po, letter B, assign boy, para umatras po at mabuo po yung button holder o walis ng ating sewing machine. So ito po siya mga mamin sir, yung ginawa niya. So ayan na po siya. Ayan, napaka solid at napaka perfect po. Back to back po yan mga mamin sir. Okay, then gagawin naman po natin yung another stitches ng ating sewing machine. Mag steady lang po kayo dyan mga mamin sir. So ito na po siya mga mamin sir. Ayan, okay, so ito po, hindi pa natin nagawa yung double stitch or yung kadinang tahi para sa mga pang baston. Kung kayo po ay gusto gumamit ng baston na tahi, number 4 po siya. Tapos yung pang edging po niya is number 5. Double zigzag is number 6. So ayan po siya. Lahat na po ng design niya nagawa natin mga mamin sir. At kung sakaling nagustuhan niyo po yung video natin mga mamin sir, baka naman po pwede makahingi ng follow, like and share sa ating video para marami pong makakapanood sa ating mga video mga mamin sir. Pa-mention din po kung kayo po ay creator mga mamin sir sa ating page. At huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mato Panumpang po mga mamin sir, para makatulong po tayo sa katulad natin
creator. Okay, content creator mga mami sir. So ito na po siya mga mami sir, ipapakita ko na po sa inyo yung nagawa niya. So ito na po siya yung pinaka final at pinaka last but not the least. Okay mga mami sir, so ito na po siya mga mami sir. Ito, ayan po yung pagsigsag na double, then aging, then double stitch. So nandito po yung harap niya mga mami sir. Napaka solid po yan. Okay, kung kailangan nyo po ito mga mami sir, huwag nyo po kalimutan mag-message sa amin para po maisin po namin sa inyo kung magkano po yung sewing machine natin. At mayroon po tayong ibibigay dito na discount pag kayo po ay nag-avail ng sewing machine mga mami sir. Okay, so murang-mura lang po yan mga mami sir. May discount po yan na pag kayo ay nag-avail. So thank you so much po sa inyo. God bless, more power, and peace out po.